Kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kabrokoto? So ngayon is nagbaklas tayo ng mga warriors dahil ibibigay natin kay Utol at meron tayong mga bagong sinalang. So papakita ko sa inyo yung mga bago natin sinalang para meron din kayong update sa akin mga bagong mga pinagpapares. So alright. Mailap po. Dalawang mailap. Okay. Alright. 25746. Jed, shoutout kay Gerson. Yan, kay Utol Gerson natin. So itong kak na to is bata pa. Kasi nakuha natin to sa kanya is December, late hatch. So ngayon lang to namamara ako. Kumbaga, nakita ko kasi nangahabol ng chicks. Ano pa lang siya 9 flights. So possible na mga 5 months old pa lang to magsi-6. Yan. So nakita ko pinaparisan niya yung ating maharlika, ang ating dugong maharlika. So ngayon subukan lang natin na pagparisin sila. Ito alam ko bata pa to, pero subukan natin na pagparisin kasi para silang bata yung sa late hatch din. Pero nakita ko naglalabing-labing. So, ang mangyayari dito, yung magiging young bird neto is ipapalipad natin kay Utol. Yan. So, tayo lang magbibreed. Yan. Alright. So, ito ay Thomas 6 ni Gerson. Yan. Oh. Lilipad pa eh. Ito naman yung ating 341 ang ating Kobe 22. Alright. So itong Kobe 22 is dugong maharlika kasi si Kobe ay dugong bugaw at si 22 ang ating maharlika. Alright. Ito, mga mailap. Kasi bihira ko lang sila hawakan. Pero ngayon tutukan natin yung mga di natin nahawakan. Okay, so bata pa to. Late hatch pero namamaris na. Ito naman is nasa around 7 to 8 months. Itong na to. Yan, 7 to 8 months naman to. Yap, hen. So itong mga to is binirid ko to para talaga maging stock natin. Yep. So yun, nagpapares silang dalawa. Si Thomas 6 tapos Thomas 6 ni Gerson ng Maryland. Tapos itong ating dugong maharlika. So, napakabilis na ibon na ito. Ayan. So, ang gagawin natin, ang magiging first egg niyan kung sakasakali kasi possible na walang laman yung magiging unang itlog niyan eh. Kasi kadalasan ganun nangyayari sa mga bata. Pero may mga magagaling at mahusay tumutlak. Batang bata pa. Kumbaga tinatawag na batang ama. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung magiging magiging resulta ng breeding natin sa dalawang yan. Tingnan natin kung puppy love. Kasi may puppy love na tinatawag na nagpapares lang. Tapos, wala lang. Kumbaga parang nagpares lang sila. May ganon. Matagal mangitlog. But, subukan natin itong dalawa. Thomas 6 sa dugong maharlika. And then, ito naman, sa baba. Meron pa tayo dito. Inap din. Grabe. Ito naman ay inbreed. Ang tatay na ito ay 3 times money winner, 10 overall sa Blue Bucket. Full sibling ni Texas Dash, first place natin ng 2022 na nakapara sa lola niya. Kaya inbreed to. So ito ay breed for stock lang. Talagang breed na lang to. Para stock lang sa bloodline nila. And then ngayon, ipinares ko naman sa lolo niya. Pero kasing edad niya. Lolo niya, pero kasing edad niya. Ang galing, Kasi yung kapares na ito is full sibling ng lolo ng tatay nito. Kaya lolo niya parang apo to sa apo. Apo sa apo. Apo sa tuhod.
Yan, apo sa talampakan. Yep. No, kasi ito ay inimbreed ko siya sa Maharlika, pero may pasok siya ng dugong bughaw. So ngayon, ipapares ko naman siya sa dugong bughaw. Kumbaga, doon lang naman ako naglalaro, dugong bughaw at saka Maharlika. Yan. Tapos, yung mga iba, pinaparisan ko ng iba. Pero itong hawa ko ngayon is pinaka, pinaka bloodline natin dito sa US, dugong bughaw at Maharlika. Bakit naging dugong bughaw? Kwento ko lang sa inyo. Kasi may mga nagtataka kung paano ako nagkaroon ng dugong bughaw at Maharlika. Nagsimula kasi tayo ng 2019, June 2019. Yan, labo pala ng camera natin pag nandito naman. Yun, medyo maliwanag. So yun, June 2019, nag-start tayo na magsaliksik. Nakabili tayo ng mga ibon. Unang-una nakabili tayo kay Noy Pilop. Yan, siya yung pinaka-ugat kung bakit nagkaroon tayo ng shoutout nga pala kay Noy Pilop ng Jacksonville. Isa yan sa mga OG at alamat. Yan. Kumbaga, buhay na alamat. Yan. So yung dahilan kung bakit kami nagkaroon ng ibon, bumili ako sa kanya 2019. Tapos sinabihan niya ako na ay puta, binabanatan ni Lebras ko. Ayaw mo na yan, bibili na tayo. Alright. So, nung nakausap ko si Noy Pilop, nabanggit niya sa akin na meron pet shop sa sa Tampa. Spring Hills. Yon, sa Spring Hills, Florida. 7 to 8 hours yung layo sa amin. Grabe. Nung nalaman ko yun, nag-drive kagad tayo, pinuntahan natin. Ayan. And then, yun na nga. Nakakuha tayo doon ng mga ibon. Tapos, nakajackpot tayo doon ng magandang bloodline. And then, yun nga, dahil sa unknown bloodline lang yung mga nakuha natin, hindi natin alam, pinangalanan ko sila ng dugong bughaw. Tapos, nagkaroon tayo ng Maharlika. Kasi yung Maharlika is nagsisimbolo ng proud to be Pinoy. Yan. Kahit nandito tayo, no? Diba? May US, tsaka may Pinoy. Yan, sombrero natin, yung Capisano Classic. So, ito ay inbreed ng Maharlika. Yan. So, ito, pinaka magiging breeder natin dahil iba-iba ipaparos ko rito na nakapasok sa natin. I-inbreed ko rin ito sa pinakalolo niya ng dugong bughaw at saka sa Maharlika. Kumbaga papaikutin ko para hanggang sa makakuha tayo ng best breeder. Yan. Alright. So, ang kapares na ito ay dugong bughaw. Ito. Ito naman. Ang dugong bughaw. Yan. Kita nyo, di ba? Ito ay full sibling ni Kobe at ni 07. Si 07 ang ating kauna-unahang naging champion. Tsaka si Kobe ang ating third overall na kauna-una nagbigay sa atin ng maganda-gandang money winner sa One Low Prize. Ayun, nagsunod-sunod na. Alright, so ito ay full sibling nila, but ito ay born last year. Ayan. Yun ang mali ko. Hindi ako nagparami before. Kasi dati ang goal ko lang is magpadala. Tapos pagka tapos na namang breeding, stop na rin ako. Pero dapat pala, ang ginawa ko is pinarami sila. Kasi namatay na yung nanay nito. Ito yung huling katas ng nanay nito. Grabe. Kaya ito, ingatan natin to. Yan. Ito yung pinakabata na na tag dito na dugong bughaw. Yan. So ito ay bata pa to eh. Siguro nasa around, teka lang, 7 months. Mga ganun. Kasing idaran yun kanina. So pinagpares ko sila kasi nakita ko may kapares to nandun. Pero yung kapares niya is parang sabi ko nga mas gusto ko yung line breed na natin. So ngayon, ito ay bibreed natin and then possible na walang laman din yung first egg nito. Depende
tingnan natin. Di pa nga namamaris dun sa blue check kasi iba yung kapares na ito. Nakita ko may kapares siya doon. So, ito ay subukan natin. And then yung magiging young bird na ito is ipapalaro natin kay Utol. Yan. Para malaman natin kung ano yung magiging lipad. Alright, so yeah. Yun lang yung ano natin, update natin. And then may bago tayong pisa rito. Yung anak ng ating anak ng ating Martinez Classic. Tapos nangitlog naman. So ayun na maganda ron. Pag meron ka mga pinagpapasahan ng mga itlog, advantage mo is mapaparami mo kagad yung mga lahi nila. So yun, may bago tayong salang dalawa. And then ito, yung ating Porch 911 Maharlika. Sana ay may laman kasi kakaitlog lang na ito. So possible kakalikurin ko to after 2 more days. Yan. Ayoko mo nang tignan ngayon eh. Pwede ko nang tignan kasi makikita ko naman kung may laman o wala talaga. But gusto ko 7 days. Tignan natin. Kasi after 2 to 3 days, makikita mo na kagad eh. Kasi makikita mo yung solid na laman sa loob kahit wala pang ugat. Yun na nga. Hopefully, 2026 is para sa atin. Yan. Goal ng kampo, solo clacker. I wish makamit. Kasi nandun na tayo sa winner line. Every year, di tayo nasa zero kahit paano nakakaparte. Hindi man ganun kalaki, at least, mas better sa mga walang nakuha. Diba mga tol? So, yun na ngayon. Same bloodline, simulat sa pool 2020 hanggang 2025. Parehas lang, dugong bughaw tsaka Maharlika, may mga pasok sila. And then this year meron pa tayong nilalaro. Sana makadali tayo hopefully sa Florida Pigeon Derby. Meron tayo ng 3 ibon. So good luck sa atin. Let's go. Peace out.